Good morning, faithfuls! Good morning! Can you say sa katabi natin, good morning, faithful? Awesome! Okay, so, again, my name is Inash and we are here sa ating Faithful Jesus Church where everyone is a leader who loves God and leads disciples. So, I want to invite everyone as we have our declaration for this day. Can we go stand up? Stand up po tayo and sabay-sabay po tayo magde-declare ng ating 2026 declaration. Ready na po ba tayo? Okay, so let's all declare. In God's holy, we grow each day. We serve with love as we walk His way. We live His purpose as we choose to stay. We follow calling as we humbly pray. Our homes stand firm by God's guarding light. We trust His hand to protect us with might. He meets our needs with provision so right. We walk as one in His faithful delight. We read God's word for faith to be sown. We grow like Christ as known. With mustard seed faith, His powers shown. We rise each day, His greatness now grown. We shine God's light so our friends draw near. We speak His love with a bold, joyful cheer. We serve our neighbors with kindness sincere. We live His mission as His hope grows clear. We live in simple, holy fullness. We give and share with joyful gladness. Disciple daily with eagerness. This is the year of growing greatness. Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin si Lord. Ayan, bago po tayo magsimula ng ating papuri at pagsamba sa Kanya, pwede po bang ilagay niyo yung dalawang kamay niyo sa inyong dibdib? Ayan. Damahin niyo po. Ayan. Gusto ko pong malaman nating lahat ngayong umagang ito that we have enough reason to celebrate. We have enough reason para sumamba. Kasi mahal na mahal na mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kayo po ba ay na-in-love na? Hindi yung kabataan, hindi po sila kasama, excluded po. Tayo po ba ay nagmahal na? Sabi nung tatay ko, tinatawid niya daw yung gantong bundok at saka aabutin daw yung between. Kaya daw, bakit? Kasi nagmamahal. Mahal po ba kayo? Amen. Mahal po tayo ng ating Panginoon, kaya tayo pong lahat ay magpupuri at sasamba ngayong umagang ito. Sige po, ilagay po natin ang ating kamay sa ating dibdib. Panginoon, maraming salamat po. Salamat for sustaining us sa nakaraan na linggo, Panginoon. Salamat sa pagpapalakas. Salamat sa pagpapagaling sa lahat ng mga may sakit. Salamat sa pagpaprovide, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan. Naririto po kami dahil sa inyong habag at awa. Kaya ngayong umaga, nagdi-decide po kami, Panginoon, na ibibigay po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Sabihin po natin, salamat, Panginoon! Kung aking mamasdan ang kalawakan
pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa! Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Hallelujah! Patuloy kaming magsasaya dahil ang aming pong Diyos ay buhay. Hallelujah! Masayang pagsamba para sa Panginoon. Pakitaas nga po yung mga kamay para sa Panginoon. Hallelujah! Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na
Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, habang kami ay nabubuhay. Hallelujah. Isa pa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ayan, bago po tayo mag-start ng ating papuri at pagsamba sa ating Panginoon, tayo po muna ay magbasa ng kanyang mga salita. Hindi ko po alam kung naka-flash, pero sabayan niyo po akong basahin ito. Ito po ay mula sa awit 51, verses 10 to 17. Meron po ba kayong idea kung sino po ang gumawa ng psalm na ito, awit na ito? Opo, si King David po. Ayan, sabi po niya sa verse 10, "Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, wag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at purihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nais ang mga handog. Hindi ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong magpagtapat." Ito pong awit na ito ay sinabi ni King David, ni Haring David, nang siya po ay magkasala sa ating Panginoon. Gusto niyo po bang malaman kung anong klaseng kasalanan? Siya po ay nangalunya. Siya po ay, sabihin natin sa layman's term, ng babae, kumuha ng asawa na hindi kanya. What a grave offense. Hindi pa po doon natapos. Siya po ay nagpapatay. Pero makikita niyo po doon, hiningi niya sa Panginoon, "Panginoon, bigyan mo ako ng bagong puso." At ang kanya pong panalangin, tinanggihan po ba ng Panginoon? Tinanggihan po ba o tinanggap? Hinayaan po ba siyang makapanumbalik? Yes, ganun po mapagmahal ang Panginoon. Of course, it did not come ng ganun lang. Nagkaroon po ng consequence sa mga kasalanan. Namatay po yung kanyang anak. Pero hinayaan siya ng Panginoon na makabalik. Nagnanais po ang Panginoon. Ang sabi po sa salita niya kanina, ang nais mo ay pusong mapagtapat. Sayang po ang lahat ng ito kung hindi natin ibabalik sa Panginoon, ibibigay sa Kanya ang isang awit na totoo mula sa ating mga puso. So handa po ba tayo ngayong umagang itong ibalik sa Kanya yung pasasalamat? Lord, this morning, kailangan po namin ng isang pusong nagpapasalamat, isang pusong tapat sa inyo, isang puso, Panginoon, na nagnanais, Lord God, na ibalik ang lahat ng pasasalamat. Isang church, Father God, na bagong puso ang laman. Tulungan mo po kaming purihin kayo sa spirito at katotohanan. Purihin ka, Panginoon. Sa bawat
aming Diyos na mahabagin. Dinggin mo ang aming awit, Panginoon. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin. Sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basa. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin. Sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin. Sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Awitin po natin para sa ating Panginoon. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin. Sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Yan po yung dalangin ng aming mga puso. Sa aming Diyos na mahabagin, maghari po kayo sa aming buhay. At nagpapasalamat kami dahil walang isang pagkakataon, Panginoon, na hindi mo kami pinangunahan. Ikaw ang aming pong Diyos, ang Diyos ng aming buhay, ang Diyos ng aming buhay. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Diyos kayo sa amin. Tapat kayo sa amin, Panginoon.
Diyos ka sa amin sa lahat ng Sa lahat ng oras, Panginoon. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparigin ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilain ka, Panginoon, aming Amang tapat, aming Amang buhay. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Mula sa pusong iyong binago, mula sa puso na pinatawad mo, nagpupuri kami. Isisigaw namin walang iba kundi ikaw ang Diyos. Hallelujah! Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan ka sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat, 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 O Diyos. Salamat, salamat, salamat aming Panginoon. Panginoon, ngayong umagang ito, nagpapasalamat po kami for allowing us to feel your presence, O God. Sa pagpapaalala sa amin na sa bawat sandali, hindi po kayo nagkulang at hindi po kayo nagbago. Salamat, Panginoon, that we have this opportunity as a church to come to you in worship, Lord God. Baguhin mo po kaming patuloy. Baguhin mo po yung aming mga isip at ang aming po mga puso.
At hayaan mo sa oras na ito, ihanda mo po kaming lahat to receive your words. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mong hindi nagkukulang at nagbabago. Sa iyo namin maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We may now be seated in God's presence. We are discussing in the series of From Grind to Grace, all about hard works and then dependence on the grace of the Lord. One word, helpless. Have you ever experienced that word, helpless? Yung dumadating ka sa punto na wala ka nang magawa. You've done your part, you've given your best effort, pero wala na. Hindi mo na kontrolado ang mga bagay-bagay. Possibly for some, it's dead end. Hanggang dito ka na lang. Pero kapag ikaw ay may Kristo sa iyong puso, yung mga helplessness become times of God's power on display. Makikita mo dito na kung kailan ka mahina, doon ka naman nagiging sobrang malakas. At kapag nandun ka na sa point ng helplessness, makikita mo na kung wala ang Diyos, wala ka talaga magagawa. But with God on your side, posible kahit na ang mga imposible. Let's talk about from prison to power. Mula sa pagiging helpless, yung kulong na kulong, parang wala ka nang malabasan, lahat ng posibilidad sarado na, to experiencing God's power. And this is the catch of our message. Nakikita niyo po dyan sa dalawang TV natin, worship is not just a ritual. It is a powerful spiritual force that transforms the worshiper, shifts the perspective, and brings breakthrough. Na pag-usapan po natin ang tungkol sa pagsamba. Bago po tayo magpatuloy, pwede po bang batiin niyo po yung seatmate ninyo? Baka naman na kanina pa kayo magkatabi pero hindi niyo po kilala kung anong pangalan niya. Oho. At ang tawag po sa ina-attendan natin ay worship service. Tama? Pwede po bang malaman mula sa kanya kung ano para sa kanya ang ibig sabihin ng worship? Sige po, ikaw at siya, when you say worship, even for those who are online, what do you mean by worship? Kasi nag-fellowship tayo so magandang may usap. Let me hear your answers. Pag sinabing worship, ano daw po yun? Meron daw pagsamba. Okay, tinagalog. Next. Pagkanta. Ano pa po? Pakikipagniig sa Diyos. So whatever, ang worship po is not just a ritual. Hindi ito basta ginagawa lang. Pero ito ay isang spiritual, powerful force na kung saan mayroong nababago. Nababago yung nag-worship, nababago ang ating perspective, at nababago ang ating sitwasyon. Father God, we pray in the mighty name of Jesus for us to really understand
and experience the meaning of worship. Nilikha niyo kami upang kayo ay sambahin at hindi po namin magagawa yung hinihingi mo po sa amin kung ito po ay hindi namin lubos na nauunawaan. We pray for understanding of your word. We pray for your embrace and your love. At sa mga nanghihingi ng kalakasan, nararamdaman namin at nararanasan yung helplessness and prisons, palayain niyo po kaming lahat ngayong araw na ito. At nawa, magawa din po namin ang inyong kalooban. Wasakin niyo po ang lahat ng distraction sa loob at sa aming labas at sa aming kapaligiran upang maialay namin sa inyo ang puro at dalisay na pagsamba, gaya ng hinihingi niyo po mula sa amin. At naniniwala kami that if we put you first today according to your word, yung ninanasan ng aming puso, yung pangangailangan ng aming pamilya, kayo ang nagkakaloob sa mga sandaling ito. Salamat po. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Let's say that word again. Amen. Louder. If you can read it there po, can you read it in your TVs? Can I ask you to please stand up and let's read the word of God? Kung kaya po. Yan, kung kaya. Acts 16 verses 25 to 26. Let's all declare the word. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds, and then immediately he and all his household were baptized. After Paul and Silas came out of the prison, they went to Lydia's house, where they met with the brothers and sisters and encouraged them. Then they left. The Lord bless the reading of His Word. Salamat, gumawa ng paraan para makapagbasa. We can now be seated. Pag sinabi po ba nating pagsamba, ano po ba ito? Ang pagsamba po is the attitude of the heart. This is not just a one-time event. Yung kanina, ang ginawa natin, umawit tayo. Isang bahagi lang po ito ng pagsamba. Pag ikaw po ay sumasamba, ikaw po ay nagfo-focus. Somebody say the word with me, focus. Pwedeng sinasamba mo ang trabaho mo kasi focus na focus ka doon. Pwedeng sinasamba mo yung anak mo kasi 24 oras siya na lang ang laman ng isip mo. So kung sino ang fino-focus mo ng mas marami ng oras mo, yan ang object ng iyong pagsamba. Pwede rin din pong pumasok sa worship ang honor, ang pagbibigay ng galang. Ito ba ang pinaka-priority mo sa lahat? Siya ba ang number one sa lahat? Kasi kung sino ang number one mo, ang kumakain ng oras, lakas, panahon, finances mo, puso, loob, kaluluwa, atay, balon-balunan, yun ang number one mo, yun ang iyong sinasamba. Ang isa pa ay yung pinag-aalayan natin. Kung kanino tayo nag-aalay, kung kanino tayo laging pumupunta, siya ang sentro ng ating buhay, siya ang ating sinasamba. Ngayon ang tanong, ang Diyos po ba talaga ang ating sinasamba ng buong puso, isip at kaluluwa? At makakasigurado ako na ang sagot ng marami sa atin ay hindi pa.
And that is the objective of this message, to bring us back to the heart of everything that we're doing, and that is to worship the Lord. We know that God is a jealous God at siya ang talagang dapat ng sentro ng lahat. Pero andyan ang trabaho, nandyan ang mga relasyon, andyan ang mga career, pangarap, pag-aaral, lalo't ending na, pwede talagang maagaw ng mga bagay-bagay sa mundo ang ating pag-ibig, ang ating atensyon, ang ating lakas at lahat. At pag nangyari yun, wala na tayo sa sentro ng pagsamba. Kaya po, may mga distractions, may mga pagyanig. Ang mga pagyanig na yan ay para malaman kung sino talaga ang anchor natin. Pag mas malaki po ang barko, mas malaki po ang anchor. Ano bang Tagalog ng anchor? Angkla, yon. Alam niyo po na pag ang barko, ang bangka ay walang angkla, anong mangyayari? Pag malakas ang alon, ito ay aano din sa malayong malayo. Nakita nyo yan, lalo ngayon, summer, magbi-beach po tayo. Alam nyo na nilalagyan ng angkla, ng tipon. Tipon ba yun tawag doon? Kasi maaanod talaga eh. At yan ang buhay mo at ang buhay ko. Kung hindi si Jesus ang angkla natin, sigurado napalayo na tayo ng napalayo sa misyon natin sa buhay. Yan kasi tayo eh. Pag may problema, si Lord. Pag walang problema, wala si Lord. Pag masaya, ay, next time ka na lang, Lord. Pero pag may problema, back ulit kay Lord. Our lives are prone to wander. Kaya maganda that Jesus is the anchor of our hearts kasi kahit na malayo na tayo, ibinabalik tayo at hindi tayo napapalayo ng malayong-malayo kasi si Jesus ang angkla ng ating buhay. Ngayon, kung ang pagsamba ay focus, kung ang pagsamba ay putting God first and prioritizing Him in our lives, ano ang binabago ng tunay na pagsamba? At kung ikaw, kapatid, ay hindi pa ganap na sumasamba, ako'y namamanhik sa iyo. Pakinggan mo ang mensaheng ito. Kasi kung wala kang sinasamba sa iyong buhay, pahataw-hataw ang buhay mo at magsisisi ka isang araw kung saan napunta ang mga oras at araw ng pinahiram na buhay sa atin. So, how worship changes three things. Number one, worship rebuilds the heart. Ang pagsamba, inaayos ang ating puso. Bakit kailangan ayusin? Malalaman natin. Pangalawa, worship reframes the mind. Nakikinig kayo sa akin ngayon, pero ang isip natin kung saan tayo magla-lunch mamaya. Nakikinig kayo sa akin, pero ang nasa isip nyo, yung basher nyo kanina sa TikTok or sa kung saan. It reframes our mind. At ito ang ikatlo na sana magbalik experience sa loob ng simbahan. At ang dalangin ko, magsimula ito sa araw na ito. Worship releases heaven's power. That we have to remind ourselves that we are not going to church just to fulfill an obligation. We are going to church to once again experience the presence and the power of God. May mga speakers tayo sa darating na conference sa April 2. Pinagpala po tayo na yung River of God na head, si Bishop Chito, I think, is coming with us on that day. Umaga pa lang, power na po yung araw na yon. At pagdating ng hapon, ang mag-asawang Menen at Ellen Arasid, patatawanin naman tayo at bubusugin tayo sa discussion. So bago po kayo pumunta sa Batangas, sa Tagaytay at kung saang lupalop ng mundo, punta muna tayo sa simbahan at magnilay-nilay ng tungkol sa pagkamatay at pagkabuhay muli ng Panginoong Jesucristo. Now, when I mention the name of the speakers, ang taas na agad ng expectation. Naku, marerefresh tayo dyan. Naku, maa-anoint tayo dyan. Naku, mapupuspos tayo. Precisely the point. Kapag hindi ka na umaasa that every time you come to church, na may gagawin ng Diyos, wala talagang mangyayari.
Naku, si Ate Mitch lang naman yan. Naku, si Pastor ano lang naman yan. Yun talaga. But if you're coming here expecting the presence of God to move in your lives, dun pa lang, nakita ka na ng Panginoon mula sa kalangitan at meron siyang gagawin sa iyong sitwasyon. And let's start with number 1. Number 1, everybody read it together with me. Worship rebuilds the heart. From the term itself, dahil ang puso natin ay mahina, madalas sa hindi, ang mga tao sa paligid natin, ang sitwasyon sa paligid natin, winawasak ito, sinasaktan ito, or ninanakaw ito. Nawawala tayo sa alignment sa puso ng Diyos. Acts 16:25. Nung midnight, si Paul at si Silas ay nakulong po sila dahil sa pagsaserve sa Panginoon. Pwedeng maging miserable, ba't namang ganon? Narinig ko na ito sa ilang kapatiran na buong buhay nila nag-serve sa Panginoon pero tinamaan ng karamdaman. Ang tanong nila, Ate Mitch, ba't ganon? Binalay naman namin ang buhay namin sa pagsaserve sa Panginoon, tapos ganito. Bakit ganon? Naging tapat naman kami sa Diyos, pero bakit humantong sa ganitong klase ang karamdaman ng aming minamahal? Di ko po kaya kayong sagutin, kasi ako rin minsan tinatanong yan ng isip ko, pero sinasagot ng puso ko na ang Diyos ay sovereign, na ang Diyos ay in control of everything. Mas mataas ang plano niya kesa sa panandali ang nakikita ko sa aking paligid. So ang tugon ng aking puso, imbis na magtanong, ay magtiwala na hindi siya nagkakamali, that He has our best interest in mind. So yan ang maaaring tanong ni Paul at ni Silas. Pero pinili nilang mag-worship. Paano? Tingnan niyo yung mga words dyan. They were praying. They were singing hymns to God. How many of us are like that? Walang pera, pero nagpupuri. Walang pamasahe, pero pinipilit maglakad hanggat aabuti ng paa just to have fellowship with the Lord. Kasi alam mo na hindi ka kayang limitahan ng iyong sitwasyon, pupunta ka sa lugar ng panambahan para sambahin ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Iyan ang ginawa ni Paul at ni Silas. They were physically abused and imprisoned. Negative situation. Pero pinili nilang umawit, pinili nilang magpuri. Bakit? Kasi ito ang kanilang paraan ng pagsuko sa kabutihan ng Diyos. In short, this is telling us na ang pagsamba is an attitude of the heart. Somebody say it with me, puso. Oo, kasi kung emosyon, galit ako, hindi ako sasamba. Walang-wala kaming pera, dahil sa Diyos na yan, nag-tithes pa naman ako last week, hindi ako sasamba. Lord, magtatampo ako sa'yo. Pero hindi ganyan ang pagsamba. Ang pagsamba, nakafocus ka pa rin sa pangako ng Diyos na hindi kita iiwan ni pababayaan. Nakafocus ka pa rin sa Diyos na nakaupo sa trono niya na makapangyarihan at mahal na mahal ka na hindi nagugulantang sa nangyayari sa iyong buhay na may gagawin siya sa iyong sitwasyon. Kaya naman ang iyong puso ay solid pa rin. Puso ko, Panginoon, mananatiling matatag kasi alam ko, hindi mo ako pababayaan. Kaya mag-focus pa rin ako sa iyo. Worship is all about focus. Sa problema o sa Diyos. Sa mga babayarin o sa pangako ng Diyos that He will supply. Pili ka. At pag pinili mong sumamba, ang ibig sabihin nun, ang focus mo, wag mong ititig sa sitwasyon mong hindi naman mababago. Ititig mo sa Diyos na may magagawa para sa iyong sitwasyon. Yan po ang ibig sabihin ng it's rebuilding our hearts. Bakit kailangang i-rebuild ang puso?
Can you ask your seatmates, why do we need to rebuild our hearts? Bakit kailangan? Na kapag ikaw ba kumanta ng papuri, kapag ikaw ba nagbasa ng Biblia, naayos ba yung puso mo? Is there a yes? Now for the young ones, listen to me. I know it's kind of hard to comprehend, but even at a young age, I want you to know this. When I was younger, I guess I started sitting down when I was 16. 16 ako noon na nagsimula akong maimbitahan sa loob ng panambahan. Hindi ko naiintindihan ang nangyayari, pero sa puso ko, alam ko, may itinatanim ang Panginoong Diyos. Yun ay mga pangako niya, yun ay mga salita niya, na later in life, nalaman ko na huhugutin ko pala ang lahat ng yon kasi yun ang magiging gabay ko sa buhay na tatahakin ko. Kaya kayo mga bata, puro happy, happy, happy lang ang buhay. Ngayon kayo magpakalakas kasi mas maganda ang bukas ninyo kaysa sa bukas na meron kami. Ngayon, bakit kailangang ayusin ang puso? Kasi yung puso natin madaya. Palaging nadadaya. Sino dito ang nasasaktan ng sinasabi ng ibang tao? Siyempre, di tayo aamin. May ginawa siya sa'yo, hindi ka makamove on agad. Kasi puso yan eh. Emosyon yan. Pakiramdam yan eh. Hindi ba? Nasasaktan yan. At pag nasaktan ng puso, hindi makasunod ang utak. Kasi puso ang sentro ang puso. Kaya yung mga babaeng naiinlababo, lalaking naiinlababo, pag natarget ang puso, wasak na wasak. Iinom, lalong wasak. Magve-vape, lalong wasak. Pambihira. 16 ka lang, 18 ka lang. Na-meet mo lang siya 3 weeks ago, wasak ka talaga agad. Pero wag mo mamaliitin kasi puso niya ang tinarget ng kaaway. Kaya kahit na 16 years ng existence niya, wala yung babae, wala yung lalaki, pero sa ilang panahon na minahal niya siya at siya'y minahal, wasak na wasak ang pusong ito. And every time we again worship together, every time we pray, every time we sing, every time we read God's Word, nababalik ang ating focus, hindi sa ating sariling sakit, kung hindi napupunta ang ating focus sa Diyos na may plano ng pangwalang hanggan. Na yung sakit ko ngayon, sandali lang ito, pero yung pangako ng Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang worship, binabago ang pusong wasak. Who needs to have their hearts rebuilt? Ako. Ikaw. At ang masakit nito, kapag hindi mo inamin na nasasaktan ka at pamacho-macho ka at okay lang ako, hindi yan totoo. You ask me why? Kasi hurt people. I've seen that in a lot of lives. Nasaktan, iniwan ng asawa, ng ibang bahay ang asawa. Okay naman siya, Christian siya, nagpupuri siya, nagba-Bible study siya, okay lang siya. Pero sa loob-loob, hirap na siyang magtiwala. Kasi nasaktan Yung sakit, pinapagaling. Kasi yung sakit na hindi pinagaling, nagnanaknak yan. At pag nagnaknak yan, lalo pa siyang lalala. Kaya ang sugat ng puso na isinasamba mo sa Diyos, pinapagaling niya yan. At pag magaling na ang puso mo, malakas ka na ulit. Pwede ka na ulit magmahal ng buong buo. I cannot hear you. Kasi pwede ka namang magmahal ng kalahating puso. Nako, ito kayong lalaking ito, iiwan din ako. Ito kayong lalaking ito, ay lolo ko, hindi nako. Totoo yun, kasi takot ka, may trauma ka. Pero pag ang Diyos, kapag ikaw ay sumasamba at finocus mo ang iyong puso at isip sa Kanya, bubuuin niya ang wasak mong puso.
Yung puso mong nakakaramdam ng kirot, nakakaramdam ng pagdaramdam, makikita mo, pupunuin niya ng maraming pag-ibig at sasabihin niya sa iyo, anak, sapat ako. Ako lang ang kailangan mo. Na kung paano kita minahal, yan din yung pagmamahal na ibibigay mo sa mga taong hindi ka naman mahal. Sa mga taong ginagamit ka lang. Sa mga taong walang talagang pakialam sa'yo, nandyan lang sila kasi may mahuhut-hut sila sa'yo. Pero kapag napuno ang puso mo ng pagmamahal ng Diyos, kasi inayos ka niya, kasi sumamba ka, pinilo mong ituon ang iyong sarili sa Kanya, makikita mo, lalakas ulit ang puso mo. Parang walang nangyari. Alam mo yung loving as if you were never hurt? Tanungin mo siya, alam mo yon? Nagmamahal ka na parang hindi ka nasaktan. O sinasabi ni pastor yan sa akin eh. Hindi ka na ba nagtanda, Mi? Ano nagtanda? Bata pa ako. Joke lang. Yung sinasabi niya, Mi, naloko na ka na. Minsan naloko ka na. Ayoko nang isipin yung past. Okay na akong niloloko. Wag lang ako yung manloloko. Pero may mali din, di ba? Kailangan maingat din. Pero yung sabi ko, okay lang ako nasaktan. At least ako yung nasaktan, hindi ako yung nakasakit. Kaya sabihin mo sa seatmate mo, ganyan ang ginagawa ng pagsamba. Romans 12:1, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Are we really worshiping the Lord? Kung ang ating katawan ay hindi naka-offer sa Diyos, hindi holy, hindi pleasing, baliwala yung dance ng dancers. Baliwala yung ushering ng ushers, ng media team, lahat ng ito, wale. Because when we serve the Lord, God looks at the heart. And what is He trying to see in the heart? Ako ba talaga yung ino-offeran mo niyan? Kasi pag si Lord po ang ino-offera natin ng ating pagsamba, nag-aaral ka, hindi ka mandadaya. Kahit natalamak na ang dayaan sa klase mo, hindi ka mandadaya. Alam mo kung bakit? Lord, tulungan mong sambahin kita sa pamagitan ng pag-aaral ko. I will be holy and pure while I am studying because I want to offer my studies to you and this is my worship. In short, ano yung worship? Meron kang ginagawa at iniaalay mo to with excellence. Somebody say the word with me, excellence. With purity. Ginagawa mo yon kasi pangalan ng Diyos ang nakasabit sa'yo. Nalaman na ng campus mo ay Christian yun, ay born again yun, ay taga-faithful yun, at ayaw mong mapahiya ang Diyos, kaya ginagalingan mo. Sikuhin mo siya, sabi mo, ginagalingan. Now, of course, we will be in chains. Alam niyo ba kung anong pinagdadaanan ng katabi niyo? Meron dyan, malaki-laking bayarin, pero nag-o-offering pa rin. Diba? Hindi halata. Ang galing magdala. Meron dyan, broken-hearted, pero hindi halata, parang hindi naman, no? Ang dahilan, pinili niya. Because worship is a choice. Pinili niyang mag-focus kay Lord. Pinili niyang nandito siya kesa naka-online siya na ang daming dahilan para hindi siya nandito. Pero pinili niyang gumising ng maaga para nandito siya because He wants to shift His focus from Himself, from His tired body to the living Jesus. Kaya hindi yan sa sitwasyon. Yan ay attitude ng puso. Tanong, hinahayaan ba natin ang ating mga sitwasyon na kontrolin ang ating emosyon? O sasamba tayo para yung pagsamba ang magbago ng ating sitwasyon? Malungkot ako, ayoko mag-devotion. Or malungkot ako, pero hindi yan dahilan, magpupuri pa rin ako sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pagsambang inaayos ang puso. My call to action for everyone starting today,
Huwag kayong magmadaling mag-shower, huwag kayong magmadaling tumakbo papuntang opisina, papuntang eskwelahan. Spend few minutes ng sinasadya. Everybody say the word with me, sinasadya. In English, intentional. Worship should be intentional. Sa panahon ngayon, kapag hindi ka intentional, walang mangyayari. Napakadaming gulo. Buksan mo lang ang Facebook mo, kabi-kabi lang takot, paano na, gera na ba, ano na mangyayari, ito lang ang pera ko, paano na, ang dami-dami. But when you wake up in the morning, spend the first few minutes worshiping God. Please, worship God kahit ilang minuto. Panginoon, Ikaw ang Diyos. Panginoon, tulungan niyo po ako ngayong araw na ito. Buksan mo ang Biblia, huwag kang mag-una-una ng ibang bagay, toasted bread, Milo agad. Si Lord muna at tignan mo kung anong gagawin niya na pagbabago sa iyong puso, sa iyong buhay. Point number 2. Ano pa po ang ginagawa ng pagsamba sa atin bukod sa it rebuilds our hearts? Worship reframes the mind. Okay ka na. Solid na ang emosyon mo. Ang susunod, kailangang mabago ang isip mo. Kailangan po ba to? Sino po dito ang emosyonal? Pag tinamaan ang emosyon, laglag na ang bataan. Okay, sino naman po dito ang may challenge sa isip? Wait, I need to rephrase that. Isip ka ng isip. Kaya sa kakaisip mo, napaparalyze ka na. Sino po yung ganon? Takot, pangamba, panic. Now look at this one. Ang daming ng away kay Paul at kay Silas. Binugbog, kung ano-anong ginawa, kinaladkad pa sila. At they were placed in the prison at binantayan ng matindi. The intensity of the persecution could easily cause despair. Yet Paul and Silas, listen to this one, shifted their focus from suffering to God through worship. Somebody say it with me, shift the focus. Sa laptop, meron tinatawag na reset. How many are familiar with the reset? Anong ginagawa ng reset? Nililinis, binabalik sa parang wala lang. That's reset. I think all of our minds should be placed on reset. Ang natural na focus ng isip, negative. Ang natural na focus ng isip, kasinungalingan. Ang natural na focus ng isip, takot at pangamba. Pero ang dapat ay katotohanan, ang dapat ay kapayapaan, ang dapat ay katuwiran. Pero ang automatic na naiisip natin, it's the other way around. Now, I'd like to commend everybody na maganda ang inyong childhood. Very positive ang mama nyo, very positive yung papa nyo, punong-puno kayo ng pagmamahal sa pamilya. Never kayo nasigawan, never kayo nabatukan, never kayo natadyakan, never iniwan ng nanay at tatay, maayos na maayos ang buhay ninyo. Pag ganon kayo, I'm very sure, very hopeful kayo at very positive. Lagi lang maganda. Wala nang gas, ay, okay lang yan, mamaya meron yan. Tingnan mo. Yung ganun yung attitude mo lagi. Ganun yung perspective mo lagi. Pero kung hindi ka lumaki sa ganung pamilya, I bet, although masama mag-bet, lahat tayo, negative ang nasa isip. Pag tumaas yung gasolina, patay na naman. Lagi ang word mo, patay na naman. O, diba? Narinig kita kanina. Tapos, walang pang tuition bukas sa exam na lagot.
Diba? Yan ang mga words mo. Patay, lagod, dedo. Ayan. Those are words. But remember, those words are reflection of the heart. May sinabing problema, sinasabi ko na nga ba problema na naman Yan ang negative mindset. Hindi ko na talaga kaya, ayoko na. Negative mindset. Yan ang natural. Pero dahil ang pinag-uusapan natin ay Kristyanismo at salita ng Diyos, ang ginagawa ng pagsamba, every time you worship to the Lord, every time you meditate on the Word of God, every time you pray, yung utak mong I can't becomes God can. Yung sinasabi mong lagot na, sasabihin mong, O Diyos, alam kong merong kapang magagawa. Yung sinasabi ng katawan mong, pambihirang boss to, sa lahat naman, bakit dito ako natapat? Pero sa'yo, Panginoon, ako'y naniniwala na mas malaki ka kesa sa boss ko at tutulungan mo kung ma-overcome ko to. Yun yung pag-iisip na positibo, yun yung pag-iisip na puno ng pag-asa at pananampalataya. Now, can you please ask your seatmate, are you positive or are you negative? Now, let me tell you, pag problema na ang nasa harap mo, pag aksidente na yung nasa harap mo, it's very, very difficult to be positive. Oh, come on. Let's not play jokes here. Hindi madaling maging positibo pag pangit ang sitwasyon. Hindi madaling maging positibo at puno ng pag-asa kapag ikaw ay naiipit at ikaw ay nasasaktan. Pero kapag pinili mong mag-reset, pag pinili mong makinig ng awitin ng Diyos, pag pinili mong mag-declare ng words of God, nag-shift ang perspective mo mula sa makatao papunta sa makadiyos. Na Panginoon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Limitado ako, Panginoon. Nasasaktan na ako, nahihirapan ako, pero pinipili kong sumamba. Alam mo, bigla-bigla, meron kang makikitang liwanag sa dilim at makikita mo, binabago ng Diyos ang iyong pananaw. Hindi ka na nakatitig sa problema, ikaw ay nakatitig na sa Diyos na may magagawa sa iyong problema. Am I making sense? Philippians 4 verses 6 to 7, do not be anxious about anything. Utos yan Pero sinusunod ba natin to? Hindi. Nag-aalala pa rin tayo. At alam niyo po, kapag ikaw ay nag-aalala, anong una mong nararamdaman? Sa may mga BP issues dito, ang taas ng BP mo. Ito regalo to sa akin After my operation, they gave me a cue to always check on my heartbeat because I didn't have issues with BP before. Actually, my BP is so low. Pero nung after operation, tumataas ang BP ko. Anong nangyayari? Pero with this one, na-check ang heart rate ko. Grabe, nag-100 yung heart rate ko dito na dati 60 lang. So, nangyayari? Pag nag-overthink na ako, tumataas na yung BP ko. Ikaw po, ganun ka din? Oo, kasi ang utak mo, tumatakbo. Nandito ka sa Muntinlupa ngayon, dito ka sa Tunasan, pero yung utak mo, nasa Makati na, nasa BGC na. Nandito ka pa lang sa March 2026, pero yung utak mo, nasa 10 years before. 10 years after na. Ganyang kabilis ang utak. Kaya, ang aga-aga pa, tingnan mo yung mukha mo, mukha ka ng lolo, mukha ka ng lola, kapagod-pagod ka, kaisip. Nakaupo ka lang naman, pero pagod na pagod ka, kakaisip. Anong iniisip mo? Future. Sabihin niyo sa akin, hindi. Sino dito napapagod mag-isip sa future? Di ba nakakapagod talaga mag-isip sa future? Bakit? Hindi mo kasi hawak. Hindi mo kasi alam kung ano mangyayari. Kaya nga, wag na. Ang sabi ng Bible,
present your request to God. And the peace of God will guard what? Your heart, your BP, and what else? Your mind. Paano? In Christ Jesus. Pero kung hindi ka magpe-pray, walang guard ang iyong heart, walang guard ang iyong mind. Kaya bata pa lang, oy mga nanay at tatay, huwag niyong iismolin. Akala nyo tayo lang yung may anxiety, it's anxiety. Nako, batang-bata, marami ng anxiety. Kaya nga naglalaslas ng pulso eh. Anong problema? Iniwan lang ng boyfriend, naglaslas na yun. Bumagsak lang ng 10 points ang grade. Hindi na siya honor student, last na yun. Bakit? Anxiety. Bakit? Overthinking. Bata yun ha. Wala pang iniintinding Meralco, wala pang iniinting college na pinaaral. Bata pa po yun. Nag-overthink na. Because that's the situation that we have today. Plus, nakikita yung gera, nakikita yung buhay na may buhay, tapos ako ganito. Facebook, social media, kinokompara ang sarili sa ibang tao. Listen to me and listen to me well. Iba si Kiko, iba ka. Iba si Maria, iba ka. May Diyos ka na buhay na hindi man pareho ang kwento nyo at status nyo sa Facebook, hindi ibig sabihin pinabayaan ka na ng Diyos. Magaling lang siyang mag-create ng content na nakakainggit. Pero hindi ibig sabihin iniwang ka na, kinalimutan ka na ng Panginoon. I want you to hold your partner's hand and tell him or tell her, huwag mag-overthink. Para maiwasan ng overthinking, what's the solution? Mag-pray. Lahat ng iniisip mo, Panginoon, hindi ko po alam kung ano nangyayari. Naisalpak ko po ba yung ref? Ay, hindi ko po ba nahugot yung gasol? Panginoon, dito ka ngayon ha, yung gasol. Panginoon, yung gasol. Wala namang mangyayari. Pero pag nag-pray ka, Lord, pinagkakatiwala ko po yung gasol sa inyo in Jesus' name, in Jesus' name. At pag sinabi mong pinagkakatiwala, iwan mo na. Pambihira, nag-pray ka, tas bit-bit mo pa rin. Iwan mo. Lord, ito po yung alalahanin ko. Hindi nga lang isa, alalahanins. Binibigay ko po lahat sa inyo. And listen to me. I thought I knew this, but later did I realize, no, I don't. Yung, Lord, pinagkakatiwala ko sa inyo, kayo na po ang bahala. Akala ko, it's very easy, and I understood it, and I'm doing it. But later on, I realized I don't. Kasi pag sinabi mong nasasaktan ka, gusto mong gumante. Nasasaktan ka, gusto mong kausapin sila at ayusin mo ang mga bagay-bagay. Hello, sinasaktan niyo ako. Gusto mo sabihin yon. But when you say you surrender to the Lord at Lord, ikaw na yung bahala, ang ibig sabihin nun, lahat ng karapatan, lahat ng pagkakataon, lahat ng diskusyon, end na. Lord, end of contract na on my side. Kayo na bahala. Ikaw na, hindi ko na yan iisipin forever and ever. At sa tuwing maiisip ko ulit, aalalahanin ko lang na ipasa ko na yan sa'yo. Problema nyo na po yan. Akin na po ang inyong kapayapaan. I didn't hear your amen loud enough. Yan po ang ibig sabihin ng surrender. Yan po ang ibig sabihin ng ipagkatiwala sa Diyos. Ipag-pray mo na, pasalamatan mo na siya, at mag-move on ka na sa next task mo. Now, I'm reminded again of another thing, that when we worship and it reframes our mind, grateful ka. Mapagpasalamat ka. Kaya kung lumalabas sa bibig natin, puro reklamo, sabi mo sa seatmate mo, kulang ka sa worship. You will realize that. Look at the mouth. Look at the words. If all that is coming from our mouth is puro reklamo, itong boss namin, nakalimutan kami, napabayaan na kami, puro siya na lang. Wait, it's time to worship. Because when we worship, it clarifies our mouth. Imbis na reklamo, puro pasasalamat ang lalabas dyan.
Kaya yung mga taong mapagpasalamat, ang ibig sabihin nun, mapagsamba din po tayo. Now, I'd like to ask you this question. When I face challenges, am I magnifying my problems or God's greatness? May problema ka. May babayaran ka bukas. Tiningnan mo bank book mo. Kulang. Kapos. Pero ngayon, na naintindihan mo ang pagsamba, ang sinasabi mo ba, Lord, mayaman ka. Patawarin mo ako sa mismanagement ko ng pondo ko. Pero nagtitiwala ko, ikaw ang magpo-provide ng lahat ng pangailangan. At pag umandar na naman yung anxiety, mag-worship ka na naman. At pipiliin mong pangako ng Diyos kesa sa problema. I cannot hear you. Call to action. Paggising sa umaga and the whole day, ideklara mo ang pangako ng Diyos. Magpatugtog ka. Lalo po yung may mga anxiety attacks the whole day, it has been prescribed. Yung isang psychiatrist na pinuntahan ko po, kasi sabi ng doktor ko akala ko, okay, pastor na ako, hindi ko na kailangan yon. Sabi ng doktor ko, I am prone to depression. I am prone to anxiety because it was a major operation. And let me just remind you, wala pa po akong 6 na buwan. So pwedeng nagfa-fluctuate ang aking emotions. Sabi niya, do I need to prescribe you with medicine? Do you need to see a psychiatrist? Do you need to see a psychologist? And syempre, pag sinabing psychiatrist, psychologist, no, gastos na naman yan, di pa nga ako bayad. Pero pag naisip mo, normal na nangyayari. Pero ang ibig sabihin, kung makokontrol ang utak mo ng presensya ng Diyos, hindi mo kailangan yan. Pero kung hindi ka magpapakontrol sa presensya ng Diyos, kakailanganin mo ang drogang yan kasi kung hindi, maloloka ka. Look at the person beside you. Di ka pa naman ganon. Yes. So, we need to talk to ourselves. I'm talking to myself every day. When I wake up in the morning, I look at the outside, my sunlight. This is the day that the Lord has made. Pag ako naglalakad, meron akong kinakausap. Minsan nga, wiwirduhan yung mga kapitbahay ko kasi nagsasalita ako. I don't care. I need to talk to myself. Kasi kapag hindi ko kinausap ang sarili ko, kakausapin niya ako. At ano sasabihin ng sarili ko sa sarili ko? Kumive up ka na, huwag ka na magpastor, huwag mo nang alagaan yung mga taong yan, wala naman pakialam yan sa'yo. So unahan ko na sila, ako na magsasalita sa kanila. Lingkod ako ng Diyos, pinili ako ng Panginoon, nangako siya, kasama ko siya. Lahat ng lakad ko, sasamahan niya ako. Lalakad ako sa buhay na ito na hindi mag-isa. Lalakad ako, nakasama ko ang Panginoon. And everything that I need, He will provide. Can we clap our hands for the Lord? Now, we are saying ang pagsamba, focus. Somebody say the word with me, focus. Kumakantang ka nga, pero ang focus mo naman nandun sa gwapong kumakanta at magandang kumakanta. Wala yun sa worship. Oo, kumakanta ka, hallelujah, hallelujah. Pero pinapansin mo naman yung mga gwapong mga instrumentalist. Pero yung iba dyan, may taken na, ha? Hindi yun pagsamba. Yung pagsamba, talagang kumakanta ka, pero yung lyrics nung awitin, yun ang awit mo sa Diyos. At naaalala mo ang sitwasyon mo, pero pinipili mo na maniwala sa lyrics ng awit mo na may magagawa ang Diyos sa sitwasyon mo ngayon. Kasi kung baliwala yung pag-awit mo, sayang na pagsamba. Kung panalangin time at hindi ka naman talaga nanalangin, sayang yung panalangin mo, ganda pa naman ang damit mo, walang mangyayari sa'yo. Yan pa rin ang sitwasyon, yan pa rin ang utak mo, yan pa rin ang puso mo. Kung hindi mo pipiliin ngayon na sumamba, kasi pag sumamba ka, inaayos ang puso, inaayos ang isipan. And this is what I like most, worship. When the mind and the heart are fixed, releases heaven's power. 16:26. There was a violent earthquake that shook the prison doors
and let everyone chains be coming to loose, and they were all out. In other words, God responded directly to the worship of Paul and Silas. Their praise, listen to this, was not emotional. Say it with me, was not emotional. It was a spiritual act of authority that opened the door for miraculous intervention. When I say emotional, umiyak ka lang. When I say emotional, masaya ka lang. But when I say that the worship is transformative, nagkaroon ng kapayapaan ng puso mo, naayos, lumiwanag ang kaisipan mo, nagkaroon ng oxygen yan, at higit sa lahat, open na ang utak mo at ang puso mo, magka-partner na sila. Now the Holy Spirit can move. Remember, it's the heart, it's the mind, and it's the Holy Spirit. Somebody say the word with me, together. God loves unity. I don't mind, I don't care about the unity na alam nyo sa politika. Di yun. Pag sinabing unity, ang isip mo, ang puso mo, lahat nakatuon sa Diyos. At pag nangyari yon, makinig kayo, gagalaw ang banal na spirito, walang balakid, puso at isip, solid sa pangako ng Diyos, solid sa presensya ng Diyos. At pag gumalaw ang Espiritu ng Panginoon, that is what we call as the supernatural. Yung nag-aral ka, natural yon. Yung ginalingan mo, natural yon. Pero yung hirap na hirap ka at naipasa mo kahit wala doon ang nireview mo, ang tawag doon, supernatural. And a lot of times, church, we need to ask for that supernatural power of God. Kasi kung puro natural, hindi na natin kailangan ng Diyos. Pero ang expertise ng Panginoon is the supernatural. This Tuesday, we were able to go out of the country after my operation. It was an all-expense tour. I wasn't expecting it, pero alam kasi ng Diyos na pagod na ako, stress na ako sa maraming bagay. And I just said, Lord, I will give my best. Alam mo yung hindi pa fully recovered ang puso mo at katawan mo, pero kailangan mo na mag-grind. But I always put in my heart, Panginoon, tulungan mo kung gawin yung best ko, gagalingan ko, kayo na po bahala. Hindi lang pagod eh, may heartaches ka pa. Yung pagod, itutulog ko lang yun eh. Yung pagod, masahe lang yun eh. Pero yung pagod na yung katawan mo, may sugat pa yung puso mo sa mga taong walang pakialam sa'yo, yun pa yung dagdag. Pero ang Diyos marunong magsorpresa sa kanyang mga anak. All of a sudden, nagkaroon kami ng time to breathe at nakalabas po kami. Pero ang lamig, sobra, grabe, winter feel. I didn't expect na may ice, may snow, pero praise God. It's supernatural. Kasi pag tinignan ko yung bank book namin, pag tinignan ko yung financial status namin, nagbabayad pa kami. Pero paano ka makakabiyahe nang nagbabayad ka pa? Ang tawag doon, supernatural. Meron pa. Yung mga kaibigan ko na nagbayad ng biyahe ko, hindi pa sila nakakalapag ng eroplano, supernaturally, God rewarded them back for their generosity to us. May naipasang scholarships yung anak nila na all expense paid sa college kahit grade 11 pa lang yung bata. Alam mo yung kapag ang Diyos ay gumalaw, napakagaling at mamamangha ka. Kaya may problema. Para lahat ng tutok natin nasa Diyos. Na Lord, hanggang dito lang ako, pero iintayin ko kung paano ka gagalaw. And when God supernaturally acts, ang tugon lang ng mga tao sa paligid mo,
buhay nga ang Diyos ng babaeng ito. Buhay nga ang Diyos ng batang ito. And I hope and I pray na tayong lahat, when we worship, we are expecting the supernatural work of God. 2 Chronicles 20:22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men, and they were defeated. When was the last time you really praised and worship God, asking for the supernatural to happen? Nawa, every day we praise and worship God, maranasan natin yun. My question to you is this: will I worship God faithfully even when I feel powerless or trapped? Ano pong sagot ninyo? Nawa, matutunan po natin to ask for the supernatural power of the Lord. Now, here's the summary. Ano po ang ginagawa ng worship? Everybody, point to your mind. It rebuilds the heart. It rebuilds the heart. It reframes the mind. And it releases the power of heaven. Let's all stand up po. And I need you to face your partner. Sa inyong pinakamalapit na kapareha. At tanungin mo siya, hopeless ka ba? Ano pong sagot niya? Kung meron po tayong bagong kasama dito, maganda po na yung mga katabi nila ay maipag-pray po sila. Mga workers po natin, can I ask for assistance? Tingnan niyo po kung may mga first-timers, can we pray for you? Do you want to receive Jesus in your life? Okay, this is our prayer item. Ano yung prison? Ano yung hopeless situation na gusto mo yung supernatural work ng Panginoon? Share it to your seatmate, please. Let's pray for supernatural act of God today and every day. Praise God. Thank you, Jesus. Narito po ang aming isip. Narito po ang aming puso. Isaayos po ninyo. So that the Holy Spirit can move smoothly in our midst. Thank you, Lord. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, magkilain ka sa buhay ko. We continue to pray that you change our hearts. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa I'm inviting everyone to worship from the heart.
buong isip, inviting the Holy Spirit. Let's give it our hearts. Ibigay na po natin sa Kanya ang ating mga sitwasyon. Everyone, let's offer our situation. Holy Spirit, we pray for your move in our situation. We still believe. We choose to believe. May magagawa kayo. May inaayos po kayo. Taas po natin ang ating mga kamay. At taimtim po tayong manalangin ngayon. Alam niyo po yung sitwasyon naming lahat. But we pray para sa kamay ninyo na ipapatong ninyo sa aming mga ulo. Sa mga kapatid ko na maayos ang lahat ng bagay, ang aming papuri ay sa inyo. Salamat sa pag-iingat niyo sa kanila. Sa aking mga kapatid na mayroong mga iba't ibang mga challenges na kinakaharap, Lord, I pray na pipiliin nila palaging magtiwala sa iyo at sambahin ka kahit ano ang kanilang dinadaanan. At sa aming lahat, sa pagtaas na aming kamay, kasabay nito ang aming pagsuko. Lord, ingatan niyo ang aming puso at isip na palagi itong nakatuon sa pagsamba sa inyo. Hindi maaagaw ng kapaligiran. Solid tayo, Panginoon, that we will see every day the glory of our God, the glory of our King. Let's sing this softly to the Lord. Oh, Jesus, Holy Spirit, help us to be faithful. Let's sing this again. Di mo kami pababayaan. Remember, faithful family. Hallelujah, Holy Spirit. Change us. Change us. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Gawin niyo po kaming mas mabuting anak ninyo bawat oras at araw. Sa salita namin, sa isip, sa lahat ng aming desisyon, kayo ang aming mabigyan ng pagsamba. Salamat po. Remember, Faithful Jesus Church at ang misyon na pinapagawa niyo pa po sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Pakiyakap po yung katabi ninyo para sa akin at sabihin niyo po sa kanyang, from prison to power. We can now be seated in God's presence po. Yes, praise God. So, sino pong na-bless sa ating word ni Teacher Mitch today? Pakitaas naman ang kamay sa mga na-bless. Yes. So, syempre, hindi na natapos yung worship na word ni Teacher Mitch because this part of our service, we can also show our worship to the Lord through giving. So, I encourage you guys to get some envelopes from our ushers. And while you are preparing all your tithes and offering, let me encourage you with this Bible verse.
So, allow me to read you guys this Mark 12:44. Ang sabi dito, if you can see on the screen, all of them have given what they could spare, but she in her poverty has given everything she had to live on. So, this is just to encourage us na no matter how small it is or no matter how big that is, as long as galing yun sa puso natin at alam natin sa loob natin na ito yung pinaka-best, ito yung meron tayo at ito yung ibibigay natin, the Lord will still bless you. Okay? So, huwag tayong matakot na maglagay kung ano mang amount yung mailalagay natin. We do not, hindi kami nagdi-discourage ng kung anong small amount man yan or how big that is. As long as galing sa puso, the Lord will bless you. So while you are preparing your tithes and offering, we will be having some announcement. So first off, we have our membership class that's gonna be on March 22 and also March 29. So kanina siya at 9:45 a.m. up until 10:45 a.m. We can also have another session by next week. So just feel free to attend this one on Sunday next week, March 29. If you have other questions, feel free to look and reach out to Pastora Wenica Celestial. And syempre, hindi mawawala ang CYOD Tributes to Graduate. Sinong mga CYOD dito? Kasi ako din ang galing sa CYOD. So, meron tayong Called Chosen Change Gala Night that will be scheduled on March 29, which is next week as well. So, kung meron po tayong mga kamag-anak, anak, apo, pinsan, pamangkin, and everything like that, we encourage you guys to bring them by next week, March 29, dito po sa church natin at 4 p.m. up until 6 p.m. So if you can let them know to wear semi-formal or formal attire, that would be better. And if you have other questions or any inquiries, feel free to reach out and contact Kuya Miro and Kuya Dan. And syempre, di mawawala ang mga MOF, yung mga MOF natin. So meron din tayong Men of Faith United Conference that will be scheduled as well next week. So madami tayong ganap next week, so make sure that we invite everyone. Okay? So that's gonna be at 3 p.m. up until 5 p.m. Dito rin po yun sa Faith Pavilion. So, hindi nagtatapos ang announcement doon kasi malapit na mag-Holy Week. So meron tayong conference that will be scheduled on April 2. So, we encourage your family and friends to attend dito po sa Faithful Jesus Church on April 2, 2026 at 8 a.m. up until 6:30 p.m. So, meron tayong registration fee for only 399 mil is included already. So, if you can do the online registration, that would be better so that hindi tayo ma-hassle pagdating dito sa araw na yon. But still, meron pa din naman tayong registration on this day. But we encourage you guys to do the online registration. And syempre, aside from that, since we started our April ng conference ng April 2, meron din tayong Sunday service ng April 5 that will be in a new schedule. So if ever that you're wondering, that's gonna be, the first service will be at 9 a.m. and then second service will be 10:30 a.m. So if you can let your friends know about it para sabay-sabay tayo mag-worship kay Lord on that specific time. And syempre, ready na ba tayo mag-give? Itaas po natin yung mga offerings natin. Can we raise up and put our hands on it as we pray it and as we give it to the Lord? Lord, thank you, God. You know the desires of our heart, Lord God. Let this tithes and offering be our faith, Lord God, no matter how small it is or no matter how big this is, Lord God. You know yung laman ng puso namin, Lord God. I know na ibibigay mo siya, Lord God, ng more than we expected, Lord God, because you are our provider, you are our healer, Lord God, and lahat ng pinagpipray namin will be answered in Jesus' name, oh God. Lord, kayo, Lord God, mag-iingat sa amin, Lord God, throughout the day, Lord God, throughout the week, Lord God, and as we go home later, Lord God. Maraming salamat, Lord, for this day and for blessings us for with the good news and with the good preaching from our pastors and from our leaders, oh God. Lord, maraming salamat, Lord. We bless you, God, and let this be our
shown for God, for you, Lord God. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give it. God bless Kay you. aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan at pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan at pasasalamatan magpakailanman. Marami pong salamat sa taus-pusong pagsamba ngayong araw na to. At sa ating po mga bagong kasama, can we see their hands? Yung mga masisipag na nag-i-invite pa rin, purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. At paalala ko po ulit, hindi po simple ang ating pong conference sa April 2. 3 pong magagaling na mga speakers yon, chosen by the Lord to give us hope on that great day. Kaya i-clear up po natin ang schedule natin and let's be here on that very special day. Tayo na po tayong lahat. At kung meron na po kayong faith group, i-meet nyo po yan every week. At yung wala po, makikonnect po kayo sa isang faith group po. Taas po natin ang ating mga kamay at nakabukas po, nakapikit ang ating mga mata. Everyone po, let's open our hands before the Lord. Lahat kahit po ang mga workers sa sandaling ito, let's really focus on the Lord. Aming Diyos, aming Panginoong Yesus, aming Ama at Banal na Espiritu, nagsusuko po kami ulit ng aming mga sarili sa inyo. Remember us and help us to walk with you, na lagi naming kayong laman ng aming puso at ng aming isip. Thank you for the healing of our hearts. Yes, Lord, in the name of Jesus, we receive the healing of our emotions. Pinipili naming bumangon sa lahat ng mga sakit na nadarama namin. And we also thank you, Lord, for the healing of our minds. May kapayapaan, kalmado, positibo, puno ng pag-asa. Gayon din po ang aming mga bibig. Ang mga lalabas dito ay mga salitang puno ng pagmamahal. Baguhin niyo kami para pag-uwi namin, kami ang magiging ilaw ng bahay namin. Kami ang magiging ilaw ng aming school, ng aming trabaho. Makita nawa sa buhay namin si Kristo. Lord, yung mga financial na mga babayarin, lahat kami, buong puso ang aming pananalig. As we put you first, mamamangha na naman kami kung paano nyo ipoprovide ang pangangailangan ng buong Faithful Jesus Church at ng aming mga kasama. Salamat, purihin kayo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Every believer in the house of the Lord say, let's give the Lord a hand of praise. God bless po. We are now dismissed for fellowship. Thank you, praise and worship team.